If you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and when things won't turn out right, you want someone to care and someone to just be there. You need someone. So I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. If the pressure's all around, keep your spirit to the ground. You need someone. And if your body is in pain and your health you can't regain, you need someone. If there were times that you have tried with all the strength you have inside, and it seems that you have failed, remember on the cross He nailed all the bitterness and grief. He'll give you peace and sweet relief. He's that someone that you need. So I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. And I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. And I give you Jesus. He's the perfect love that casts out all fears. And I give you Jesus. He's the water that you'll drink and never thirst again. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. He's everything. He's everything you need. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. Amen. Praise the Lord. Welcome sa ating banal na programa na Jesus Miracle Hour.
At purihin natin mahal ang Panginoon sa Kristo sa gabing ito at salamat sa ating dakilang Diyos. At tayo naman po ay nandito para bigyan ng kaluwalhatian ang ating mahal ang Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng programang The Jesus Miracle Hour. At sa gabing ito, mga minamahal, praise God, salamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Siya po ay patuloy, nagbigay sa atin ng kalakasan. At hindi lamang sa pagpapalang physical, material, lalo tigit sa spiritual blessing. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon at naway samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtatanghal. Yung abang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama natin beloved technician, Rosmart Lomailo, nagsabing magandang gabi po sa inyong lahat. At maligayang pakikinig o pag-monitor sa ating banal na programa, The Jesus Miracle Hour. At sa gabing ito, bago tayo magpatuloy, tayo pong muna manalangin upang tayo lubusang pagpalain at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. O dakilang Diyos, ang mabanal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa gabing ito. Muli lang po namin na isimpapawili yung kabutihan at pangaral Ebanghelyong Kaligtasan. Maraming salamat, O Diyos, sa sa programang ito at patuloy ka nagpakita ng mga tanda, mga himala. At tunay na ikaw ang Diyos sa buhay, ang kapangyarihang Diyos, wala kang katulad, na may pagpalain mo ng programa sa gabing ito. Patuloy kang kumilos o magpagaling na may makaramdaman, maglutas sa may problema, magbago na may buhay, nagpalain mo mula mga papuring awitin, mga patotoo, lalo na po yung banal na salita dahil yung mga aral, alisin mo mga hadlang gawa ng kaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. At sa loob na isang oras sa pagtatanghal, kami po ay maghatid sa inyo ng spiritual blessing, mga papuring awitin, mga patotoo, lalo na po ang salita ng Diyos na ito po ay pagkain ng ating mga spiritual na bagay. Kaya huwag kayong bibitaw sa loob ng isang oras na pagtatanghal, isang tiyak na bagay, kayo po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ng Jesus Miracle Hour, ito po ay gabi-gabi na inyong mapakinggan o matunghayan sa ganap ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Lunes hanggang Linggo, except Wednesday, Friday, and Sunday. Kaya ito po yung programang spiritual na talagang nagpapatuloy dahil ito po yung napakaraming nakabenepisyo sa kapangyarihan ng Diyos. The First Beloved Pastor, Weldy Almeida, ng kanilang ipatong yung kanilang kamay sa screen. Talagang sila po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na yung kanilang makaramdaman, sila po ay nagsigaling. Ay maraming mga patotoo, ministeryong ito na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, pinagaling sila sa kanilang makaramdaman. Kaya sa mga hindi pa naka-obserbar o nakadalo sa gawaing ito, dumalo po kayo, huwag kayong mag-atubili at huwag kayong mahiya. Isang tiyak na bagay, yung aming nakamtan, natanggap ng mga biyaya at pagpapala, yan din po ay inyong tatanggapin pagka kayo'y dumalo sa ministeryong ito, sa gawaing ito. Kaya bukas ang ating bahay-sambahan, para sa mga nais dumalo, walang pinipili ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Anong klaseng tao ka man, praise God, kung ikaw may lipos ng bisyo, karamdaman, so lumapit ka sa mahal na Panginoon at isang tiyak na bagay, ang mahal na Panginoong Hesus ay bukas palad na tatanggapin ka. Dakila ang Diyos sa ministeryong ito, makapangyarihang Diyos, nagpapagaling ng karamdaman, naglulutas ang problema, nagbabago ng buhay. So, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay matatagpuan po yung ating banal na gawain dito po sa dako ng Pitalo, San Fernando, Cebu. So, ito po yung pinaka-main dito sa Cebu. Ay madaling hanapin po yung ating chapel. So, sa labas mayroon po tayong signboard.
Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, sa Esquina Kampaog, papasok ka lang ng konti at makikita mo na yung ating chapel. So, Miyerkules, Biyernes at saka Linggo po yung ating banal na panambahan. Miyerkules, mag-start po yan ng alas 9 hanggang alas 9 ng gabi. Alas 5 hanggang alas 9 po ng gabi yung ating midweek service, yan po ay Miyerkules. At sa araw po ng Friday, overnight prayer po yan. Mag-start po yan ng alas 9 hanggang alas 3 ng madaling araw. Magdamagang pagpupuri, pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. At ang Sunday service naman po, every Sunday mag-start po yan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Libre, walang bayad, dumalo kayo, huwag magalinlangan. Praise God sa ating banal na gawain. Isang tiyak na bagay kay pagpalain ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At nalalapit na din po yung ating 50th Church Anniversary sa Dako ng Maynila. So, imbitado po ang lahat na naway pagbigyan at paunlakan nyo po ang ating invitation para sa inyo na lalo na yung mga nais gumaling yung kanilang makaramdaman. So, pumunta po kayo mga kapatid. So, isang araw lamang po yan sa dako ng Lunita Park ngayong February 9. Kaya huwag kayong mahiya na dumalo sa ating banal na gawain. Isang tiyak na bagay, mga minamahal, makikita nyo kung paano ang Diyos gumagawa ng mga makapangyarihang gawa sa ministeryong ito. So, matunghayan ninyo sa mga araw na yan na ang Diyos ay talagang nagpapakita ng mga himala, no? Mga tanda na tunay ang gawain ito. Praise God. Kaya sa mga nagnais dumalo, araw na yan, mga minamahal, so welcome po kayo. At sa Lapu-Lapu, mayroon tayong gawain sa may barangay Basa, Kagudoy, Lapu-Lapu, every Wednesday, Friday, and Sunday. Yung ating banal na gawain. Kaya wag din po kayo mag-absent. So, araw ng bukas, araw ng linggo, ay dumalo po kayo sa ating banal na gawain. Lapu-Lapu, mayroon tayong Wednesday, Friday, at Sunday na gawain. Wednesday, mag-start po na alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Sa araw na po ng Biyernes o overnight prayer po yan, mag-start po ng alas 10 hanggang alas 3 ng madaling araw. At sa araw po ng Linggo, alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Mayroon tayong gawain sa may Liloan, sa may Tuyang's Building, across Titay's Canten, second floor, Barangay Hubay, Liloan. Every Wednesday, Friday, and Sunday po ating gawain dyan. Maging sa Bugo, mayroon tayong gawain sa Bugo. May Barangay Argawanon, San Remio, Cebu, every Friday and Sunday. Ganoon din po sa Danao, sa may San Antonio po tayo, sa may Ginsay, Danao City, Cebu. Every Wednesday, Friday, and Sunday. Sa Camotes Island, mayroon tayong gawain dyan sa may Matnog, Santa Cruz, San Francisco, Camotes Island. Sa may Santander, ating pong gawain yan dyan po sa may Barangay Canlumakad, Santander, Cebu, every Friday and Sunday. At sa may Argao, may gawain din po tayo sa may Barangay Bugo, Argao, Cebu, Friday and Sunday ang ating gawain dyan. At sa may Toledo, andyan po tayo sa may Kanuntik, Matapang, Toledo City, every Friday and Sunday. Sa Alcantara, ang ating pong gawain dyan sa may Barangay Palanas, Alcantara, Cebu, every Friday and Sunday. At may mga gawain po tayo sa mga island, sa may Bantayan Island, sa may Purok Saging. Purok Saging 2, Barangay Kangkaybi, Bantayan, Cebu, every Friday and Sunday. At sa Olango Island, sa may Sitio Bunga, Santa Rosa, Olango Island, every Friday and Sunday lang muli po ating gawain dyan. At sa may Sikihor, nandyan po tayo sa may Kangmatnog, Sikihor. So, yan po ating mga gawain o schedule of services. So, marami tayong mga outreaches throughout the world. Ay, madaling hanapin yung ating mga gawain. Search nyo lang po, mga minamahal. Praise God, through internet, through Facebook and YouTube.
So, halimbawa sa may Hong Kong ka nagtrabaho, nakatira, so search lamang po GMCIM Hong Kong. Marami tayong mga gawain dyan sa may Singapore, sa Australia, Doha, Qatar. Maraming gawain, may mga gawain tayo. Middle East, no? So may Saudi Arabia, sa may Kuwait, New Zealand, may Japan, no? May mga gawain tayo dyan sa may Tokyo, sa may Gipoken, maging man sa may USA, marami din tayong gawain sa may Canada, sa LA, and then sa Edmond, Alberta, Canada, may tayong gawain sa may Toronto, Canada, at sa may London, sa California, sa Arab Emirates. Marami tayong mga gawain at marami pang iba. Ang minamahal, praise God, throughout the world ang ministeryong ito. Kaya po rin po ating dakilang Diyos, mga kapatid, at sa mga nais magpa-prayer and counseling, mayroon tayong mga cellphone number na ibibigay, 0939-834-2120, and then 090858155042, and 0951454696. Ang ating pong pastoral landline, 520-3643. Ayan po ating mga contact number for prayer and counseling. Sa ating mga beloved live webcast viewers, happy viewings po sa inyo. Maligayang pag-monitor po sa ating banal na programa. So mga kapatid, ngayon ay nadako tayo sa ating patotoo. At bago pa man, minsanan pa maghalay tayo ng papuring awitin para po sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my world becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you. Take my whole
Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Almeida sisters sa paboring video niyan. At ngayon po mga minamahal, tayo na po ay makinig ng patotoo ng ating kapatiran na pinagpala na ating mahal na Panginoon Kristo. Mula na siya maglingkod sa ministeryong ito, ay kanyang sasabihin yung kanyang mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ating beloved sister Grace Dizon. Po, the highest praise, glory, and honor belongs to our dear Jesus. And double respect po sa ating beloved Pastor Waldestrada Almeida, and shares the teachings and memories of our beloved Pastor Waldestrada Almeida at ang ating Assistant Pastor Linus Almeida. At greetings din po sa ating beloved children at sa inyo po webcast viewers, baguhan man natitihan na nandito po sa Marikina Sports Center. At magandang umaga po. Praise the Lord. Hallelujah. Sariwain ko lang po, mga minamahal, mula na nakakilala po kami sa congregation po ito, mga minamahal, 1996, that was 1996, mga minamahal. I was 5 to 6 years old that time, mga minamahal. Talaga nakikita ko po yung aking beloved mother na may iniinda po sa katawan, mga minamahal. Dahil bata po ako, hindi ko po alam kung ano po yung sakit niya that time, mga minamahal. Nakikita ko lang po talaga nang mimilipit po siya sa sakit, mga minamahal. Yung pala meron po siyang kidney trouble, mga minamahal. Dahil sa kahirapan po ng buhay namin that time, mga minamahal, hindi po namin afford po na bumili po ng gamot niya for 1 week or a month, just for a day, mga minamahal, to ease the pain po na aking beloved mother. Kahit bandaling araw po yan, sumasakit po yan, mga minamahal, dahil nakatira po kami sa probinsya, mga minamahal. Hindi po, may mga sarado po mga stores po, mga boutiques, mga minamahal. Talagang yung beloved father ko and beloved brothers ko, mga minamahal, inutusan po na aking mama na bumili po sa karatig lugar sa mga nearby po, mga minamahal, para lang tumigil po yung sakit po na nararamdaman na aking manay na, pero wala po kagalingan, mga minamahal. One day, mga minamahal, nagkaroon po ng kursada sa dako po ng Pangasinan. Napadaan po yung nagsasound din po sa bahay namin. Narinig po na aking beloved mother, sabi niya, what if puntahan natin niya, wala namang imposible, sabi niya. Talaga napag-desisyonan po ng buong mga kapatid ko po dahil bata pa po ako that time, wala pa po akong kaalam-alam sa sitwasyon. Sumasama-sama lang po ako kung saan po sila mapunta, mga minamahal. Talagang umatan po yung aking beloved parents, kasama po kami, mga minamahal, buong pamilya po namin, umatan po that time. Nakita po namin yung gawain sa dako po ng Pangasinan, talagang kakaiba po yung feeling, mami naman, kahit bata po ako that time, kita ko po na talagang malap po yun nang gumagabay, naka-bound po sa gawain na po yung mami na mahal, hanggang dire-diretso po kaming dumadalo. Patuloy po kaming dumadalo that time, mga minamahal. Talagang nararamdaman po na aking mahal na ina na pinapagaling po siya na ating mahal pensus hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. 77 years old po aking beloved mother at 74 po aking beloved father. Andiyan po na patuloy na naglilingkod sa ating mahal pensus. Glory to God, mga minamahal. Yan po yung pinapasalamat ako dahil po mama's girl po talaga ako, mami na mahal. Talagang lagi ko po pinapanalangin sa ating mahal pensus. Bigyan po sila pareho ng mahabang buhay na makasama ko po sa paglilingkod sa ating mahal pensus. Lagi dinutupad po yan ating mahal pensus hanggang sa mga oras nito. At ma-share ko na rin po sa inyo, mami na mahal. Dahil a year ago, mami na mahal, lumipad po ako sa dako pa ng UAE. Doon po ako tumira dahil nandun po yung aking beloved husband, mami na mahal. Sa 1 year na po yun, mami na mahal. Ang dami pong pagsubok, ang dami pong pagpapala naman po sa aming buhay. That time, mami na mahal. Way back 2024, February 2024, mami na mahal. Umulan po sa dako po ng UAE. Talagang akala namin yun na po yung last na pag-ulan kasi nga po, hindi nga po umuulan sa Middle East. Nagka-cloud seeding po sila. Talagang man-made po yung ulan, mami na mahal. Talagang na-balance po nila yung pag-ulan po that time. Kunti lang po yung baha. Pero umulit na naman po by April 2024, mami na mahal. Hindi po namin inaasahan, mami na mahal, na babaha po dun sa Emirates kung saan po kami nakatira dahil hindi po kami nakatira sa mismong Dubai, mami na mahal. Dun po kami sa next Emirates po. Mababa po yun, mami na mahal. Talagang nag-cause po siya ng flood.
That time, mga minamahal, Friday po yun, umuulan na po. Nag-overnight po kami na aking beloved husband. Nakita po namin talagang umuulan-ulan pa po. Minsan lumalakas, minsan humihina, mga minamahal. At after po ng gawain, nakauwi po kami ng maluwalhati. Glory to God, mga minamahal. Pero hindi po nagtatapos yung pagsubok din, mga minamahal. Saturday, umulan na naman po, mga minamahal. Sobrang lakas, mga minamahal. Dahil wala pong mga first batch po sa daw pa ng Dubai outstation. Glory to God po, kahabagan na natuto po ako mag-set up po ng mga instruments po sa area po namin dahil ginagamit po ako as a musicians po na ating gawain sa kahabagan ng Mahal Jesus. Talagang sumasama po ako sa beloved husband ko, mga minamahal, para mag-set up, para makauwi rin po siya ng maaga, para yung gagawin niya, instead na gagawin pa niya, ako na po yung gagawa, mga minamahal. Talagang sabi po ng mga kapatiran doon, na nakasama po namin nag-set up, sabi nila, mag-ingat kayo pag-uwi, kasi balita namin sobrang baha na sa Sharjah Emirates, kasi doon po kami nakatira. Tapos, sabi namin, in Jesus' name, makakauwi kami ng matiwasay at gawain pa po bukas. Sabi na aking beloved husband, talagang habang tinatawid po namin yung daan, mga minamahal, nakikita po namin yung mga sports car, mga luxurious cars, mga minamahal, yung mga matataas, mga ambulansya, truck, mga minamahal, tumitirik, mga minamahal. So, yung kaba ko, mga minamahal, dahil sedan lang po yung sasakyan namin. Imagine po yung sedan namin, 10 years old, pa po yun, mga minamahal. Lagi ginagamit po namin yung kabagan sa gawain, mga minamahal. Talagang habang binabaybay po namin yung daan, pauwi sa amin, mga minamahal. Pinag-usapan po namin yung mga tumitirik. Sabi ng beloved husband ko, sana hindi tayo matulad dyan. Tingnan mo, laging ganyan yan every year. May mga tumitirik dito. Minsan nga po, nakukuryente sila dahil wala nga pong drainage sa dako po ng UAE. Talagang konti ulan lang po talaga. Baha na po, mami na mahal. Talagang habang binabaybay po namin yung pag-uwi po namin, umabot po kami sa malalim na po, mga kasi nga po yung daan, hindi po pantay. Napunta po kami sa malalim, mga minamahal. Yung nasa harapan po namin, luxury cars, mga luxury cars and ambulance po, mga minamahal, tumirik na po. So, nakastop po kami. Sabi ng beloved husband ko, ayaw niya i-stop yung makina ng sasakyan kasi titirik talaga, mga minamahal. Tapos, yung sasakyan namin, mga minamahal, yung tubig, umangat na po, pumasok na po sa loob ng sasakyan namin. Ramdam na ramdam ko po yung tubig sa paanan ko, mga minamahal, yung tubig. Umakit na po hanggang salamin po yung sasakyan namin. Imagine po yung parang Vios or Mirage po, ganun po yung sasakyan namin. Nasa kalahati na po ng sasakyan po yung tubig, mga minamahal, talaga hindi mo na po mabubuksan yung pintuan. Tapos yung mga dumadaan po, mga pasaway po ng mga lokal, may malalaki po sasakyan. Hinahambalas po kami ng tubig, mga minamahal, dahil maliit lang po yung sasakyan namin, tapos sila malaki, mga minamahal. Talagang noong maganda po yung kwentuhan namin ng beloved husband ko, pero mayat na po tahimik na po kayo, mga minamahal. Sabay-sabay po kami yung dalawa na nagre-rebuke ng Jesus name. Makakauwi kami at makakadalaw pa kinabukasan, mga minamahal. Talagang in times of trust, nandiyan po yung nagsasal po ng tulong ating mahal na Jesus, mga minamahal. Dahil nagigewang na po yung sasakyan namin. Talagang anytime pa, hampas na po siya sa pader kasi meron pong gitna. Kaya nga po nag-iipon po yung tubig sa gitna dahil hindi po open or wala pong open hole sa papunta sa kabila. So, hindi po well divided po yung tubig. Meron po lokal, mga minamahal, sumenyas po, nag-overtake po sa amin, mga minamahal. Sumenyas siya na, sundan mo ko. Kasi nakikita niya po yung hirap na hirap po yung sasakyan namin, mga minamahal. Anytime po talaga, titirik na siya. Tapos, pag tumirik siya, hindi po kami makakalabas dahil sobra po yung current po ng tubig. Talaga hinahambalos po yung pintuan ng sasakyan namin, mga minamahal. Sabi niya, sundan mo ko. Sabi niya dun sa beloved husband ko. Talagang, hinarurot po ng beloved husband ko yung sasakyan, mga minamahal. Sinundan po niya lokal, mga minamahal. Hanggang lampasan po namin yung bahanap po yung mga minamahal. Talagang, sabi ko, for 33 years that time, 33 years old ako that time, mga minamahal. First time kong maranasan yung ganun pong trahedya. Talagang pag-uwi ko, mga minamahal, lumuhod po ako. Nagpasalamat sa ating mahal na Jesus. Sobra po yung pagtangis ko, mga minamahal. Dahil first time ko po sa buhay ko na maranasan yung ganun. Dahil dito naman po sa Pilipinas, bumabaha. Pero yung ganun po na magsisway po, parang nasa swimming pool na po yung sasakyan, hindi ko pa po nararanasan. Talagang, ang mahal na Jesus, napakabuti, mga minamahal. Amen. Hallelujah.
kinabukasan, nakadalo pa po kami, mga minamahal. Yung dinaanan po namin, hindi na po namin dinaanan. Buti na lang po, mga minamahal. Meron pong mga nagsasabi po sa amin na pwede namin daanan daw. May mga part po na baha, may part po na wala. Pero kahabagan naman, beses nakarating pa po kami sa banal na gawain ng Right, Sunday glory to service God, na matiwasay glory to at safe, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Jesus dahil sa pag-iingat po sa akin. Dahil mag-isa lang po ako, umuwi po sa Davao po, from UAE to Philippines, mami naman talagang from Middle East, winter po winter po this moment, mami naman. Tapos pagdating po namin ng Asia, talaga ang lakas po ng turbulence, mami naman, dahil po maulan nga po, lalo po dito sa Pilipinas. Pero andyan po yung pag-iingat na ating mahal pa Jesus, glory to God po, mami na mahal. Sariwain ko na lang din po, like last pandemic, mami na mahal, nag-resign po ako sa trabaho ko, December 2019, mga minamahal, dahil pinapabalik na po kami sa aking trabaho. That time, mga minamahal, nakatira pa ako sa Muntinlupa, tapos yung trabaho ko po is nasa San Juan. So, quite, napakahaba po ng aking biyahe at wala pa pong public transport, mga minamahal. Naglakas po ako ng loob na mag-resign dahil ayoko po commute, humingi po ako ng gabay sa ating mahal na Jesus na sana bigyan ako ng panibagong trabaho na work from home, mga minamahal. Talagang hindi po ako binigo ng ating mahal na Jesus, binigyan po ako ng part-time that time, hindi man po regular Yes, job glory that to time, God, mga minamahal. hallelujah. Pero yung sahod, mga minamahal, times 3 po, mga minamahal. Yes, Kaya glory to God, pagpaparalo po purita, sa mapagpalang aking Diyos, buhay, hallelujah. mga minamahal. At the time din po, dahil after po namin kinasal, mga minamahal, nag-decision po yung aking bilabila na dalhin po ako sa Davao po ng UAE, doon po ako tumira. Sabi ko, paano yung trabaho dito sa Philippines? Dahil work from home naman po ako that time, mga minamahal. Nagpaalam po ako sa HR namin. Sabi nila, 2 months lang yung in-approve nila dahil 2 months lang po yung tourist visa ko that time. Pero ang plano po talaga namin sa pagdating ko po doon is ipaprocess po namin yung husband visa ko para residence po ako doon. That time, mga minamahal, in-approve po nila. Then after 2 months, tinawagan po ako ng HR po namin kung ano daw ba yung bala ko dahil pinayagan lang po nila ako 2 months po na mag-work outside the Philippines. Pero beyond that, iti-terminate daw po nila ako kahit ano man po yung contribution ko sa trabaho, hindi daw po yung magmamatter dahil yun po yung PH law, mga minamahal. Dahil sa pananampalataya ko sa ating mahal pa Jesus, sabi ko, give me just another 1 month pag-iisipan ko, sabi ko, dahil inaantay ko lang po yung release po ng aking husband visa. That time, mga minamahal, patapos na po yung tourist visa ko, eksakto po na lumabas po yung husband visa ko, mga minamahal. Kaya sabi ko po sa trabaho ko, baka hindi na rin po ako umuwi. Sabi niya, ito-terminate ka na namin after a year. Pero sabi po ng manager ko, sabi niya, dahil maganda naman po yung performance ko, kahabagan po na ating mga Jesus. Last minute po, mga minamahal, nabibigyan na po ako ng termination letter ng HR. Sinip po ako na aking manager, ginamit po na ating mga Jesus na mag-instrumento na payagan po ako magtrabaho outside the Philippines, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Dahil nga po, outsourcing po kami, talaga nakabase lang po sa Australia po yung trabaho ko. Glory to God po, mga minamahal. At dahil po dyan, pagpapalang lubos po, mga minamahal, dahil hindi nga po ako employed sa Davao po ng UAE. Employed po ako sa Pilipinas. Yung sahod ko po is kino-convert ko pa po sa dirhams. Tagal lumilit po siya. Pero kapag naman pa yung sumasapat po sa aming needs, mga minamahal. At meron pa po sobra-sobra, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. At sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po. Ating mahal na kapatid, beloved Sister Grace Dayson, sa pinagpalang patotoo na yan. So talagang pinagpala yung ating mahal na kapatid. Talagang napatunayan na totoo ang Diyos, makapangyarihang Diyos, ang pinaglilingkuran namin sa ministeryong ito. Kaya walang pag-alilangan sa mga hindi pa naka-experience o nakadalo sa ating gawain, subukan niyo pong lumalo sa gawain ito. At isang tiyang na bagay ay kayo din po'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon. So sa mga oras na ito, ang lahat ng kapurihan, kadakilan, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At bago po ang salita ng Diyos, ay po'y magpuri muna sa ating dakilang Diyos. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig
Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, oh Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, oh Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lahat sa'yo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, oh Diyos, patawad, at ako ay linisin. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved GMCM singers sa papuring await na yan. At ngayon po mga kapatid, dadako na po tayo sa Word of God. At bago pa man ang salita ng Diyos, tayo po muna'y manalangin upang tayo lubusang pagpalain at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mighty God in heaven, the name of Jesus, the very beloved Pastor Willis Almeida, we thank you so much for the part of our program, praising song, testimony of our beloved brethren, that you are blessed and please forgive us, Lord Jesus. That's the hearts and mind of everyone that listen to our program this time. Beloved listeners, viewers, we humbly ask you to please unwind your word of God. Open your understanding to the truth. Bless them, Lord Jesus. Invite them to this Jesus, demons of doubt and belief, by the power of darkness, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. At sa gabing ito, ating pong handa yung ating mga Biblia. Mga may ballpen papel kayo dyan, ilista ninyo yung ating mga verse na ating pag-aralan o mabanggit. Ay napakalaga po ang salita ng Diyos. At bago pa man, ako po ay minsan pa nagpapaabot. Lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And double honor to our beloved parents in the Lord. And pag-alala sa mga turo ng ating beloved pastor, kanyang mga pangangaral, sa ating beloved assistant pastor, Lina Comol Almeida.
and to our beloved Almeida family, Almeida children, beloved co-workers, co-preachers, lahat ng ating mga kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po ating pong buksan ating mga Biblia. Sundan niyo po yung bang lingkod para lubusang maintindihan po natin ang salita ng Diyos. So ating pong topic ngayon about sundin ang salita ng Diyos. So napakahalaga po ang gawin or sundin ang banal na salita ng Diyos dahil sabi ng Biblia, hindi lamang tayo tagapakinig, bagkos tayo'y tagasunod. Kaya pag ginawa natin yung mga bagay na ating napakinggan, sinunod natin yung mga utos sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa lahat ng bagay at magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. So ngayon po ating pong buksan natin mga Biblia from the book of Luke chapter 1 verse 11, Lucas kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 11. So umpisa natin sa 1 hanggang 11 sa aklat ng Tagalog. Nangyari nga na samantalang siya ay sinisiksik ng karamihan na pinakinggan ang salita ng Diyos, na siya nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret. At nakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, at dapat nagsilunsad sa mga yaon ng mga mamalakaya at hinugasan ang kanilang mga lambat. At lumulan sila sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamanhik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. At dapat sa iyong salita ay hulog ko ang mga lambat. At ang magawa nila ito ay nakahuli sila ng lubang maraming isda at nagkampo punit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 2 daong, anupat sila'y nagpasimulang lulubog. At dapat makita ni Simon Pedro ay nagpatirapa sa mga tuhod ni Jesus na nagsabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsisipang gilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. At gayon din si Santiago at si Juan, anak na Zebedeo, na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamalakaya ka na ng mga tao. At nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay naiwan nila ang lahat at nagsisunod sa Kanya. So, ang Diyos ang magpala sa Kanyang banal na salita. So, inutusan ng mahal na Panginoon na gawing disciples ang mga bawat tao sa lahat ng bansa na sila'y bautismuhan sa Kanyang pangalan. So, ito po yung utos ng ating mahal na Panginoon na gawin ang mga bagay na ito. Sinabihan niya mga disciple na ang lahat ng mga tao, lahat ng bansa na kailangan bautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. E makikita natin sa ating paksa kung ano ang nasa kalooban ng mga apostol, utos ng ating dakilang Diyos sa kanila. So, ang tanong, did you notice the mindset of disciple of Jesus? So, napansin nyo ba ang pag-isip ng isang disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? So, dito si Peter's willingness to do the Lord's word and letting down the net. So, ang instructed, ang sabi ng mahal na Panginoon, Jesus instructed Peter to let down his net. In verse 4. So, sa verse 4,
basahin ko ulit, at pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. So, ito po yung sinabi ng ating mahal na Panginoon. Pumaroon ka sa laot at ihulog ang inyong mga lambat upang mamalakaya. So, sabi ng isang disipulo, sabi niya, ang isda daw sila magdamag, ngunit walang nahuli kahit isa. Sabi nila, wala pa silang tulog at pahinga. So, buong magdamag na sila po'y na malakay na nangingisda. Buong magdamag, walang tulog. Ay napapagod na sila, walang pahinga. But yet Peter said, sabi ni Pedro, dapat sa iyong salita ay hulog ko ang aking lambat. So, dahil sa salita ng mahal na Panginoong Hesus, hindi sila kalinlangan. Although, pagod na pagod sila, walang pahinga, walang tulog. Pero, sabi niya, dahil sa iyong salita, ihulog ko ang aking lambat. So, ibig sabihin, mayroon silang faith sa mahal na Panginoon at sa salita ng ating dakilang Diyos. Kasi kung wala silang pananampalataya, hindi po nila gawin ito. Kahit sa atin, sa inyo, hindi mo magagawa talaga ang bagay na ipinagawa sa iyo ng mahal na Panginoon kung wala kang pananampalataya sa Kanya. Magagawa mo lang ang bagay na pinagawa sa iyo ng Panginoong Hesus kung mayroon kang pananampalataya sa kanila. Sabi ni Pedro, dahil sa iyong sinabi, ihulog ko ang aking lambat. So, ang resulta ng kanyang pagsunod sa salita ng mahal na Panginoon, at ang magawa nila ito ay nakahuli sila ng talagang lubhang maraming isda. At nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Imagine, napupunit pa yung kanilang mga lambat dahil sa dami ng isda. Imagine, buong magdamag wala silang nahuli. Wala silang nakuha. Kaya walang tulog. Kahit isa walang nakuha eh. Pero sinabi ng Panginoong Hesus na iulog yung lambat, nung sinunod nila, nako mga minamahal, ang daming isda. Napunit yung kanilang mga lambat. So, dahil sa dami at talagang napuno yung kanilang dalawang daong o dalawang bangka ng isda. Napuno, mga minamahal. Imagine, kinamayan pa nila yung isang, tulungan nyo kami. So, ang dami. Halos lulubog yung kanilang bangka. So, Peter was made aware of his own sinfulness. And namulat si Pedro sa kanyang sariling pagkamakasalanan. Ng mga panahon na yun, namulat siya. Ay lalong tumibay yung kanyang pananampalataya. So, para nakikita niya ang sarili niya na hindi siya karapat-dapat. Bakit sinamahan siya ng mahal na Panginoong Hesus? So, maraming tanong sa kanyang isip. Sa isip niya, bakit nangyari ito? Na hindi man kami karapat-dapat, kami makasalanan, pero yan po'y ginawa ng Diyos. Kahit sa ating panahon ngayon, ganun din ang mahal na Panginoong Hesus. Gumagawa ng mga pamaraan para ang tao'y magkaroon ng pananampalataya, para ang tao'y manumbalik sa Diyos at maglingkod sa mahal na Panginoong Hesukristo. So, here we see the mindset of a disciple. Nevertheless, at your word I will. So, dahil sa iyong salita, gawin ko, sabi nila mga kapatid. So, in laying down the net, si Peter at ang kanyang mga kasama ay namangha sa kanilang mga nahuli. Sino namang hindi mamangha niya na napuno yung mga daong o mga bangka. Napuno yung kanilang bangka eh. Sino namang hindi mamangha samantalang ilang oras, buong magdamag, buong gabi, wala silang kuha kahit isa. Pero nung sinabi ng Panginoong Hesus na inutusan sila, sinunod nila. Ngayon, parang namoblema sila sa dami ng isda eh. So, for he was astonished, and all that were with him, and the draught of the pieces which they had taken.
So, and Jesus said unto Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt catch men." Tinawag siya ng mahal na Panginoon para maging fishers of men. No, in Luke chapter 5 verse 10. So Peter replied, "Depart from me, for I am sinful man." Sabi niya, "Depart from me. Lumayo ka sa akin. Dahil ako isang taong makasalanan." So, doon na nakita yung kanyang sarili na siya po'y taong makasalanan. Kaya ganun din yung mga isip ng mga Kristiyano sa ating panahon ngayon. Hindi ako karapat-dapat. So, bakit? Bakit mo ako pinili? Bakit mo ako tinawag? So, ang mahal na Panginoon po, mga kapatid, pagka umibig ang Diyos sa iyo, talagang tatawagin kang maglingkod sa Kanya. So, lahat ng tao iniibig ng Diyos. Hindi lamang sa salita, Kanyang pinapatunayan po yan doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya Peter left his wife for the time being. Iniwan ni Pedro ang kanyang asawa, pansamantala, nung mga panahon na yon, mga kapatid. Dahil sumama siya sa mahal na Panginoong Hesus. Imagine sa buong buhay niya, noong panahon na yon, yun pa lang, no? Nakakita siya ng isang tao na talagang sa pamagitan lang ng salita, no? Nagkaroon ng talagang nakikita niya, hindi lang salita. So, ibig sabihin, nakita niya yung kapangyarihan. Kaya, iniwan niya yung kanyang pangingisda, yung kanyang trabaho. Sumama siya sa Panginoong Hesus. Sabi ng mahal na Panginoon, gawin kitang mamalakayan ng tao. Kaya, ginawa niya. Walang pag-alinlangan. Kaya, for the meantime, iniwan pa niya yun, pati yung kanyang asawa, yung kanyang pamilya. Simon's wife, mother, was taken with great fever and visit him for here. So, nung lumipas yung mga araw, so yung mother ng kanyang asawa ay nagkasakit. Sabi ng Lucas 4:38 hanggang 39, at siya nagtindig sa sinaguga at pumasok sa bahay ni Simon at nilagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon at siya kanilang ipinamanik sa kanya. At tinunghan niya siya at sinaway ang lagnat at inibsan siya at siya nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. Kaya kadakadaka gumaling. Kaya walang pagbabago noon, ngayon, hanggang ngayon. Kaya dito maraming mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon, mga cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, mga uri ng karamdaman, mga wala ng kagalingan, mga wala ng pag-asa sa mga pagamutan. Pero nung dinala nila dito, sila ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Walang pagbabago. Kung nagpapagaling sa panahon ni Pedro, ang mahal na Panginoong Hesus, hanggang ngayon, nagpapagaling po siya. Kaya kami, for how many years, hindi na bumalik yung aming mga karamdaman. Yung abang lingkod, dati ako po ay mayroong ulcer, mayroon akong skin allergy, at saka panglalabo ng mata, paningin. Pero after water baptism, instant, yung tatlo kong karamdaman, pinagaling na ating mahal na Panginoong Jesucristo hanggang sa mga oras na ito. Hindi na po bumalik since 90s o 97. Hanggang ngayon, 2025 na. Hindi na bumalik yung mga karamdaman na yan, ng aming mahal. Kaya, ganun po dito sa ministeryong ito. Kung hindi ninyo yan na nakita sa inyong, kung saan kayo na bilong, na gawain, na relihiyon, subukan niyo po ang gawain ito, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, dito, habang ikaw ay nabubuhay, no? Yung karamdaman mo, hindi na po yun babalik, amin na mahal, pagka ikaw ay patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya, for how many years, amin na mahal, yung mga karamdaman namin hindi na bumalik sa pangalan ni Jesus, no? Kaya, mayroong kagalingan, no? Sabi nga ng Biblia, you shall know the truth and the truth shall make you free. So, mapapalaya ka, hindi lang sa sakit, problema,
o kaguluhan at higit sa lahat, mapalaya ka. Amin naman, yung kaluluwa mo ay bigyan ng kalayaan ng mahal Panginoon at magmamana ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Then Peter said, Lo, we have left all and follow thee. So sabi niya, iwanan ko ang lahat, sasama ako. So mga minamahal, dahil sa nakita niya ang mga himala na ginawa ng Diyos, walang pag-alinlangan, siya po'y sumunod sa mahal Panginoon. Ganon kahalaga ang pagsunod sa tawag ng mahal Panginoong Hesus. Iniwan nilang lahat at nagsisunod sa ating dakilang Diyos. Tinawag sila ng mahal Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Ganon din sa ating panahon ngayon, maraming mga tinawag ang Diyos, pinili ng Diyos para sa kaluwalhatian. Kaya kung ikaw may nakikinig, isa ka sa tinawag ng Diyos. Huwag kang magalinlangan, lumapit ka sa mahal Panginoon at magpatuloy maglingkod sa Kanya. Kaya naman, tumanggap sila ng mas lalong malaking reward. So, kung pinagpala ka, ikaw ay isang mayaman, dito, mas lalo kang maging mayaman. Kami nga, dating mga wala mahirap ang buhay, may mga karamdaman pa. So dito mga minamahal, pinagpala ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya sinong hindi maglalingkod sa mahal na Panginoon? Kaya kung kayo'y tinawag sa mga oras na ito, huwag kayong magalinlangan. Maglingkod kayo sa Diyos. Such is the mindset of the disciple. So, nevertheless, at your word, I will. So, ganyan ang kaisipan ng isang disipulo. So, gayon sa iyong salita ay gagawin po. Sabi niya, gayon pa man sa iyong salita ay gagawin ko. So, yun yung mindset ni Peter pati yung mga kasama niya, si James, si John, ay nagpakita ng magandang halimbawa ng tunay na disciple ng mahal na Panginoon. So, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na willingness na gawin anuman ang nais ipagawa ng mahal na Panginoong Hesus. No matter the cost, even we don't understand. Bakit? So, our willingness to do the Lord's word in becoming His disciple. So, tayong mga makasalanan ang tinawag ng mahal na Panginoon. Kaya, for the Son of Man, sabi ng Biblia, in Luke 9:10 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Basahin natin sa Tagalog, Lucas 19:10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. So ayan, mga minamahal, mission kasi yan ang mahal na Panginoon na hanapin yung mga nawala. So sabi nga, hindi ako naparito para tumawag ng matuwid, kundi ng mga makasalanan. Kaya pag inisip mo na hindi ka tatanggapin ng mahal na Panginoon dahil ikaw ay makasalanan, yun ang kanyang mission Sabi niya, hindi ako naparito para tumawag ng matuwid, kundi sa mga makasalanan. So, kami mga makasalanan din, mga minamahal. Pasaway sa mga magulang, pasaway sa lipunan, at lalo na sa mata ng Diyos. Pero nung kami tinawag ng Diyos, walang pag-alinlangan, ngayon mga minamahal ay hindi na pasaway sa mga magulang, saka sa lipunan. Talagang masayang-masaya na yung mga magulang namin na mayroon silang anak na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala na silang marinig na nagbibisyo, nakikipag-away, wala na. Dahil binago na ng Diyos. So, maging mga makasalanan ay may karapatan ding maglingkod sa mahal na Panginoon. So, may karapatan ka. Kung sabihin mo ikaw ay makasalanan, may karapatan ka maglingkod sa Diyos. We are to follow Him above all. Family, work, or self. Lahat ng mga mag-serve sa Kanya ay may malaking reward. Kaya in this present time, much more, in the age to come, eternal life. So mayroon pang eternal life, buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya in being His disciples, seeking first the kingdom of God. Yan pa sinabi ng Matthew chapter 6:33. Or sabi ng Biblia, basahin natin, Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
So, why not to forsake the assembling of ourselves together? So, for those willing to obey Him, the reward are great. So, mayroon pong malaking reward, mga minamahal, kung ikaw ay willing, no? So, na sumunod, ano man ang pinapagawa sa iyo ng mahal na Panginoon, kailangan mong sundin ang Diyos sa iyong buhay. Katulad ni Pedro, katulad ng kanyang mga kasamahan, mga disipulo, mga apostol, no? Ng mga panahon na yon ay hindi pa sila mga apostoles eh. So, bagong training, no? Tinitrain pa sila ng mahal na Panginoon. Kaya nagkaroon sila ng pananampalataya. Sumunod sila. No? Imagine na magdamag, walang kuha, pero nung sinabi ng tao ng mahal na Panginoong Hesus na ihulog ang lambat, sumunod sila. So, ganun din po sa ating panahon ngayon. Pag sumunod ka, tanggapin mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang banal na kalooban, anong ipapagawa sa mahal na Panginoon sa iyo. Kung nais ang Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanya, maglingkod ka. Pag sundin mo, mga minamahal, mayroon kang great rewards. So, dakilang reward na matatanggap. Eh, sabi nga ng Biblia, our labor is not in vain. Hindi masasayang po yung ating pagsasakripisyo. Ano yung hirap na naranasan mo, pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po yan masasayang. Kaya in our mindset, that of being a disciple, nevertheless at your word, I will. So, sundin natin ang salita ng Diyos. At ngayon, mga minamahal, tanggapin mo. Kung willing ka, are you willing to become a disciple of Jesus? Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Sumunod ka sa maigsing panalangin na aking babanggitin. Manalangin tayo, taos pusong panalangin. Huwag kang mahiya saan ka man ngayon. Sa bahay mo. So, kung ikaw may nakikinig, ay sundin mo ang maigsing panalangin na ito. Manalangin tayo. Sabihin mo, dakilang Diyos, amang banal. Pangalan ni Jesus, narito po ako isang taong makasalanan. Taos pusong nagsisisi. Mula na ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa aking makasalanan. Iniibig kita, paglilingkuran kita, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas sa aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Hesus na aking tinanggap. Amen. Ako po'y manalangin sa inyo. O dakilang Diyos ang banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, na ito po mga kaluluwa sa gabing ito na tumatanggap, patawarin mo po sila. Isulat mo pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo sa tunay na Kristyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So sa mga oras na ito, kung kayo po may mga karamdaman, ano po yung hinahambing ninyong karamdaman sa mga oras na ito, from the point of contact, ipatong nyo yung kamay sa screen. At kami po'y manalangin para sa inyo. Wala imposible sa Diyos. Ano man po makaramdaman nyo, ipatong yung isang kamay sa screen at ang isang kamay sa parte ng inyong katawan na may karamdaman. Walang imposible sa Diyos. Kayo po'y pagagalingin ng mahal na Panginoon. Praise God. Kung gusto niyo maalis yung mga bisyo, ipatong yung isang kamay sa bibig. Manalangin tayo. At to the first beloved Pastor Willis Subada Almeida, ito kami minsanan pa o Diyos, kahabagan, batawarin sa pagkukulang, mga pagkakasala at aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, obosipon, tangkaso, virus, cast out in Jesus' name. Be healed right now. By speaking, problem be solved. Hallelujah. Pagpalain mo lahat ng mga anak sa gabing ito, Diyos, mga prayer requests, spoken requests, bigyan ng katugunan, lahat ng makahilingan ng mga kapatiran, pakaingatan sa gabing ito, O Diyos, hallelujah. Di aming samot dalangin. In Jesus' name, we bless you one. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagantabay sa ating spiritual program, the Jesus Miracle Hour. At kami po pansamantalang nagpapaalam. Yung abang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama natin beloved technician, Rosmar Lumayno, nagsabing, we love you so much, but our dear Jesus love us more. Amen and God bless. Just as high and deep, even wide as your